Shira's POV. Flashback. Isang malakas na tugtog ang naririnig ko sa bar. Kinuha ko ang basong may lamang alak at mabilis tinungga. Ano ba, Dominic? Sita ko sa kanya na ibuga niya sa akin ang usok ng sigarilyo. Lumayo ako at pinaypay ang sarili para lumayo ang usok ng sigarilyo. Sorry naman, sabi ni Dominic na lasing ang boses. Umiinom. Ako ulit. Pinabayaan ko nakahawak si Dominic sa bewang ko. Ramdam ko ang paglilikot ng kamay ni Dominic sa bewang ko. Gago, di akong girlfriend mo. Inalis ko ang kamay niya sa bewang ko. Binigyan ko siya ng basong may lamang alak. Kinuha niya iyon at ininom. Mapupungay ang mga mata ni Dominic. Mas marami siyang nainom kumpara sa akin kaya't mas lasing na rin to. Walang uuwi hanggat di natin nauubos to. Nilapag ni Sandra ang 4 na bote ng alak. Ngumisi lang ako. Umurong ako nang umupo si Sandra sa pagitan namin ni Dominic. Cyrus! Tawag ni Sandra sa lasing na boses. Tinaasan lang siya ng kilay ni Cyrus. Inabot ni Sandra ang alak. Kiluha naman yun ni Cyrus at binuksan. Malapit na mag-alauna na matapos kaming uminom. Di pa naman ganon ang tama ng alak sa akin dahil hindi ganon karami ang iniinom ko. Magdadrive pa ako pa uwi. Pinuntahan ko si Sandra sa dance floor. Halos mahilo rin ako sa dami ng tao. Dumagdag pang papalit-palit na kulin ng bar. Ouch! Daig ko na matapakan ng isang babae ang sapatos ko. Patuloy lang ang pagsayaw nito at walang pakialam kung sinong natatapakan. Tinoon ko na lang ulit ang tingin kay Sandra. Aabutin ko na sana si Sandra na may isang taong humawak ng pulsuhan ko at tinila sa pinakamalapit na washroom kung saan konti lang ang tao. Shit! Hindi ko mapigilang magmura sa lakas ng pagkakahawak niya ng kamay ko. Tumigil kami sa paglalakad. Gulat na gulat ako nang bitawan niyang kamay ko at sinandal sa pader. Inamoy ang leeg ko kaya tinulak ko siya. Sino ka? Pinunasan kong leeg ko kung saan dumampi ang labi niya. Sinong siraulong lalaking hahablot sa akin at dahalikan ako sa leeg? Hindi ko mapigilan ang galit sa dibdib ko. Nilingon ko ang lalaking humalik sa leeg ko. Halos maestatwa na ako sa kinatatayuan na makita ko kung gaano kaamong mukha niya. Pero hindi ako nagpadala sa mukha niya. Kumunot ang noo ko na masama ang tingin niya sa akin na para bang may malaking kasalanan akong nagawa. Nag-away lang tayo nang didiri ka na sa akin? Hinampas niyang pader malapit sa mukha ko. Sa sobrang gulat di ako nakagalaw. Anong pinagsasabi niya? Nakailang beses na ba akong napagkamalan ngayong araw? Umigting ang panga niya. Nakita kong galit sa mga mata niyang pinipigilang wag lumabas. Ginulo niya ang buhok at tinawakan ako sa bewang. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Pilit kong inaalis ang kamay niyang nakahawak sa bewang ko, pero mas lalo niyang hinigpitan. Baby please, pakinggan mo naman ako. Bulong niya malapit sa tenga ko. Ramdam kong pagod na boses niya. Bumuntong hininga ako, tiniyaan siyang nakayakap sa akin. Kapag nalaman ng lalaking to na hindi akong girlfriend niya, ewan ko na lang kung anong mangyayari. Ayokong masabunutan kapag nakita kami ng girlfriend niyang ganito. Gusto ko mang umalis pero ang lalaking to'y mas lalong siniksik ang ulo sa leeg ko. I love you baby. Wala kaming ginawa ni Natalia at di ko kaya mag-cheat sa'yo. You are my life, my everything. Hindi ko magagawang iniisip mo. Naipadtad ko ang hilikan niya ang pisngi ko. Mali man ang iniisip ko pero hindi ko kaya makita ang lalaking to na umiiyak sa bisig ko. Paano ko na lamang umiiyak? Naramdaman ko ang pagbasa ng balikat ko at ang pagsinghot niya. Kung sino man ang girlfriend niya, ang swerte mo dahil nakahanap ka ng lalaking kayang ibaba ang dignidad para sa'yo. Nilayo ko ang lalaki sa sarili ko. Nawakan niya ang kamay ko at tinulikan. Di ako makapagsalita sa gulat dahil sa ginawa niya. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi na to tama. Hindi naman akong girlfriend niya eh. Kailangan ng gumising ng lalaking to. I am not your girl. Bago ko pa maituloy ang sasabihin, isang malambot na labi ang dumapo sa labi ko. Nanlaki ang mata ko at di makapaniwala dahil sa ginawa ng lalaki sa akin. Ang pinagtataka ko, imbes na itulak ko siya, gumanti pa ako ng halik. Bumaba ang kamay niya sa bewang ko. Ang isang kamay niya nakaalalay sa ulo ko. Nawawalan na ako sa tolerat at hindi ko naisip na maraming tao dito sa bar. Gusto kong pigilan ang sarili ko pero nadadala ako sa mga mapapusok na yung halik. Carlota? Bulong niya sa kalagitnaan ng halik. Napatigil ako, tinulak ang lalaking humalik sa akin. Di ako nagkamali ng narinig. Nakita ko ang gulat sa mga mata niya dahil sa ginawa ko. Akmang lalapit siya sa akin ang pigilan ko. What happened, baby? Hahapusin niya ang pisngi ko nang tabigin ko ang kamay niya. Bumuntong hininga siya at malungkot at tumingin sa akin. Did you call me Carlota? Paninigurado ko kung tama ba ang rinig ko. Sana hindi siya.
Sana mali lang ang narinig ko, pero lintik lang dahil tumango ang lalaki. Did you forget your name, Carlota Hernandez? Kumunot ang noon niya. Napasabunot ako sa buhok. Lintik na pagkakamali. Kaya naman pala ako pinagkama ng girlfriend niya dahil akala niya ako si Carlota, ang kambal ko. Sorry pero hindi ako si Carlota. Tatalikod sana ako nang hawakan niyang pulsuhan ko at ibinilik ako sa pwesto ko. Dinikit niyang katawan niya sa katawan ko. Halos hindi na ako makahinga sa ginagawa niya. Pagsisisihan talaga ng lalaking to kapag nalaman niya na hindi akong girlfriend niya. Ang alam ko may boyfriend si Carlota pero kahit kailan, hindi ko nakita ang mukha nito. Pero ngayon nasarap ko ng lintik lang dahil nahalikan ko pa. Lumayo siya sa akin. Tumunog ang telepono niya. Nakahinga ako na maluwag nung wala na siya sa tabi ko. Tumaas ang sulok ng labi ko na makita ko na nakakunot ang noon niya. Hindi ko na hinintay na matapos ang usapan ng mga lalaki. Umalis na lamang ako. Pinag-drive ko pa uwi ang lasing na si Sandra. Pagkatapos ko siyang madala ng kondo, dumiretso na rin ako pa uwi. Inayos ko ang sarili pagbaba ng kotse. Tumakas lang ako ng bahay at kapag nakita nila akong umalis na walang paalam, mapapagalitan na naman ako at grounded ng isang buwan. Dahan-dahan ko binuksan ng pinto. Sumilip muna ako bago pumasok. Nakahinga ako na maluwag na wala ako nakitang tao. Sinisigurado kong lakad ko para hindi marinig. San ka galing? Tanong ng nasa likod. Halos mapatulan ako ng gulat na marinig kong boses ni Carlota sa likod ko. Pumikit ako at dahan-dahan siyang nilingon. Nanghina ang tuhod ko na makitang mapula ang mata niya. Biglang pumasok sa isip ko. Ang nangyari kanina, wala akong kasalanan sa nangyari. At di ko alam na boyfriend niya ang humalik sa akin. None of your business. Tatalikuran ko na sana siya nang bigla niyang lakasan ng boses. Kaya't nabalikan ko siya tinawakan sa braso. Umiiyak ka? Tanong ko sa kanya para maiba ang usapan. Alam ko umiiyak siya pero yun nga lang ang lumabas sa bibig ko. Hindi, napuwing lang ako. Pinaypayan niya ang sarili. Inaya ko siyang pumasok ng kwarto ko. Kapag naabutan kami sa baba, malilintikan ako. Hindi ka napuwing, Carlota? Tell me, ano ang nangyari? Pinunasan kong luhang dumali sa pisngi ng kambal ko. I am sorry, Carlota, sa nagawa ko. Kung alam ko lang na boyfriend mong lalaking yun, sinampal ko na siya sa mismo sarap ng maraming tao. Nakita kong nakakandong si Natalie kay Errol. Umiiyak siya at niyakap ako. Niyakap ko siya pabalik para gumaan ang pakiramdam niya. Sa amin dalawa siyang mas madaling masaktan. Konting bagay lang iiyak na siya dahil na rin siguro sa pinagdaanan niya. May sakit si Carlota. Namana niya kay Lola. May taning na rin ang buhay niya. Ayokong mawala ang kambal ko. Narinig kong sabi ng boyfriend niya na mali ang nakita ni Carlota. Kahit ilang sandaling nakasama ko ang boyfriend, ramdam ko ang pagmamahal niya kay Carlota. Inayaan kong matulog si Carlota at niyakap ang kambal ko. Pagmulat ko, wala na siya sa tabi ko. Hapon na rin na magising ako. Pinanatili kong sarado ang curtain sa bintana ng kwarto ko. Ayoko kasi natatamaan ng sikat ng araw. Pagbaba ko ng kwarto, sinilubong ako ng ibang maid. Nasaan sila? Tanong ko na mapansing walang tao sa sala. Kadalasan kasi dito nila hiling magtambay. Nasa dining po. Yumuko ang maid. Tumango ako bago pumunta ng dining. Pagbukas ko ng pinto, lahat ng tingin nila ay nasa akin. Binaliwala akong presensya nila. Umupo ako sa tabi ni Dad at kinitian siya. Kumuha ako ng plato at kubyertos. Nagsimula na akong kumuha ng pagkain at nilapag sa plato ko. Susubo sana ako na mapansin kong di pa rin mawala ang titig nila sa akin. May dumi ba sa mukha ko? Pinunasan ko ang pisngi ko gamit ang napkin sa lamesa. Pagtingin ko sa napkin, wala naman akong nakuhang dumi, kaya nilingon ko si Mom. Nandito ang boyfriend ng kambal mo, Shaira? Seryosong boses ni Mama. Sa sobrang gulat ko, nahulog kong kubyertos na hawak ko. Shaira! Tawag ni Carlota sa akin. Gusto kong kainin na lang ng lupa at wag nang bumalik. Tanging hiling ko lang di niya maalala ang nangyari kagabi. Lasing siya noon. Dahan-dahan ang lingon ko kay Carlota pero halos bawalan ako ng paghinga na magtangang tinimandaan dalawa ng boyfriend niya. Umiwas ako ng seryosong tingin niya. Mawalan ka sana ng alaala. Bulong ng isip ko. Tumingin ako sa pagkain kinuha ko. Nasasayangan dahil may hindi ko kayang kainin yon sa harapan niya. Bakit ba ako natatakot? Di ko naman kasalanan ang nangyari kagabi. Paulit-ulit ko rin sinasabi na hindi niya ako girlfriend. Welcome. Tanging nasabi ko na lang. Nagpalit ako ng kubyertos. Kumain nang di sila pinansin. May mga pinag-usapan sila kaya mas pinili kong makinig. Sorry kung di ko sinabing may kambal ako. It's fine, baby.
Mabuti na rin nalaman ko na mas maaga. Naramdaman ko ang titig ng boyfriend ni Carlota. Mabilis kong tinapos ang pagkain ko. Umalis ako nang di sila nililingon. Pakiramdam ko nagkasala pa rin ako. Ayokong malaman nila na nagkita na kami ni Errol. Pumasok ako ng kwarto. Nanatili lamang ilang oras sa loob ng kwarto ko. Bumaba ako na maramdaman ang pagtuyo ng lalamunan ko. Ito ang araw na pinakilala ni Carlota ang boyfriend niya. Buti na lang bati na sila. Pumasok ako ng kitchen at nagsari ng tubig sa baso. Saktong pag-inom ko ng tubig, pumasok ang boyfriend ni Carlota, kaya't naibog akong iniinom kong tubig. Nakakunot ang noon niya. Pinunasan ko ang gilid ng labi ko gamit ang tissue. Don't ever tell Carlota kung ano nangyari kagabi. Seryoso ang boses niya. Umangat ako ng tingin. Bahagyang tumaas ang sulok ng labi ko. Nangangatog ang tuhod pero hindi ko na yun pinahalata pa. Paulit-ulit kong sinasabi hindi ako ang girlfriend mo, pero hindi ka nakinig sa akin, Errol. Sabat ko sa kanya. Ninisiyan niya lang ako na para bang may nakakatuwa sa sinabi ko. Nilapag ko ang basong hawak ko. Pero ginusto mo naman ang nangyari. Napatigil ako. Biglang bumalik sa akin ang mga halik niya kung paano ko siya halikan. Di ko alam na boyfriend ka para ng kambal ko, Errol. Kung alam ko lang wala akong balak na patulan ka. Tinalikuran ko siya. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko. Kaya nga wag mong subukan sabihin kay Carlota ang nangyari. Mahal ko ang kambal mo at wag mong subukang sirain kami dahil lang sa pagkakamali. Bago pa ako makapagsalita na wala na siya, naiwan akong tulala. Wala rin naman akong planong sabihin ang nangyari. Hindi ko ugaling manira ng relasyon. 2 linggo na nakakalipas. Halos araw-araw, dumadalaw si Errol para alagaan si Carlota. Niyang may cancer ang kambal ko. Araw-araw ko nakikita kung paano niya alagaan si Carlota. Kahit pagod na siya, mas pinili pa rin niyang bantayan ito. Pagkatapos niya sa trabaho, didiretso na siya sa bahay. Umaasa pa rin silang gagaling si Carlota at babalik ang malulusog nitong katawan. Pumayat si Carlota at naglalagas ang buhok niya. Imbes umiyak tuwing nakikita kong nahihirapan na siya, mas pinili kong mag-bar at di siya pansinin. Ayoko makitang kambal kong nahihirapan na mas pinili ko na lang mag-bar. Kung pwede ko lang kunin ang sakit na ginawa ko na. Isang malakas sa sampal ang tumama sa pisngi ko nang maabutan ako ni Dad papasok ng bahay. Naghihirap ang kambal mo, Shaira. Tapos may pipiliin mo pang mas maging masaya? Kumuyom ang kamao ni Dad. Pinipigilan nitong wag tumama ulit ang palad niya sa pisngi nito. Bumuhos ang luha ko. Anong gusto nilang gawin ko? Umiyak at ipagdasal na mawala ang sakit niya? Doktor na nga mismo ang nagsabi na may taring na rin ang buhay ni Carlota at kailangan namin tanggapin iyon. Imbes na samahan mo ang kambal, nakikipaglakwatsa ka pa? Sigaw ulit ni Dad sa akin. Nanatili akong tahimik at di siya sinagot. Tama naman si Dad, mas pinili kong mag-bar kaysa tabihan ng kambal kong nag-aagaw buhay. Ayokong alagaan siya dahil tuwing nakikita ko kung paano siya nahihirapan, mas lalo ako nasasaktan. Imbes pumasok ako ng kwarto, dumiretso ako ng kwarto ni Carlota. Di ko mapigilan umiyak sa dami na nakasabit na kung ano-ano sa katawan niya. Lumapit ako, tinawakan ko ang palad niya. Carlota, please. Gumaling ka na. Inalikan ko ang palad niya. Malalim lang tulog ni Carlota kaya hindi niya maririnig ang sinasabi ko. Hawak ko ang phone ni Carlota at gumagawa ng email para pagising niya may mabasa siya. Nakatulog ako kagabi ng kambal ko. Tuwing nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi, tinitingnan ko kung gising pa ba siya. Nang malapit na mag-umaga, lumipat na ako ng kwarto sa kama ko. Ayoko maabutan nilang natutulog ako tuwing gabi kay Carlota. Nabalitaan kong nagising na si Carlota ng umaga. Nakaramdam na saya ang puso ko. Paglabas ko ng kwarto na abutan kong hawak na Errol ang kambal ko habang nakalalay ito sa kanya. Di ko maiwasang mapangiti habang pinagmamasan silang dalawa. Na magtama ulit ang tingin namin ni Errol, agad kong nag-iwas ang tingin at pumasok ulit ng kwarto ko. Nasa couch lang ako, tinitingnan na nagsasayaw na si Sandra at Cyrus. Bihira lang akong sumayaw kapag malakas ng tama ng alak sa akin. Inabot sa akin ni Dominic ang isang basong may laman ng alak. Nilingon ko siya habang kinukuha ang alak na binibigay niya sa akin. You are so beautiful, Shaira. Bulong ni Dominic malapit sa tenga ko. Gumisi ako at uminom ng alak. Di ko pa naubos ang hawak ko na nagyan ulit ni Dominic. Kaming dalawa lang talaga ni Dominic ang naiiwan kapag nagsasayaw ang dalawa. Sinabihan ko naman siya na samahan sila Cyrus pero mas pipiliin niya raw makasama ako. Magkalapit ang katawan naming dalawa. Isinandal niya ang ulo niya sa balikat ko at ang isang kamay niya nakahawak sa bewang ko.
Binitawan kong basong hawak ko. Nalingon ko si Dominic. Inalis kong ulo niya sa balikat ko at pinagtama ang tingin naming dalawa. Wala naman akong nararamdaman kay Dominic, higit sa pagkakaibigan meron kami. Hinawakan niya ang baba ko. Di pa naman siya ganoon kalasing. Unti-unting naglalapit ang mukha namin. Pinagtama niya ang ilong naming dalawa. Pumikit ako at tinintay ang mga labi ni Dominic. Ilang segundo bago ko naramdaman ang labi niya. Dinama ko ang bawat halik ni Dominic. Hinawakan niya ang pisngi ko at pinapalalim ang bawat halik namin. Wala talaga ako nararamdaman kay Dominic. Kahit gusto kong suklian ang pagtingin niya sa akin hanggang kaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay. Bumitaw ako ng halik na hindi ako makahinga. Pinanatili niyang magkadikit ang ilong naming dalawa. I like you, Shaira. Naaamoy kong alak sa kanya. Di ako nagsalita. Ayoko masaktan si Dominic dahil wala ako nararamdaman sa kanya. Kaibigan ko siya at di ko kaya makitang masaktan siyang muli. Nagkaroon nga siya ng girlfriend pero sinabi sa akin ni Cyrus na ginawa lang yun ni Dominic para makalimutan ako. Akmang lalayo siya nang hawakan ko ang kamay niya. Sorry Dominic kung hindi kita masagot ngayon. Humigpit ang pagkakahawak ko sa kamay niya. Ayoko siyang masaktan pero ayoko rin siyang umasa. Bumitaw si Dominic sa kamay ko at siya na mismo ang naghawak sa kamay ko. Malungkot lang ang tingin niya sa akin. Uminom siya ng alak at bahagyang umigting ang panga niya. Gwapo si Dominic. He has a muscular shoulder. Mas matangkad din siya kumpara sa akin. Kulay blue ang eyes niya. Mas maputi rin siya at gentleman din siya. Sa amin magkakaibigan, siya ang palagi nandyan tuwing kailangan namin ng tulong. He is loving and caring. Binitawan niya ang kamay ko. Di siya nagsalita at patuloy lang umiinom ng alak. Inagaw kong alak sa kamay niya pero hindi niya ako nilingon. Kumuha ulit siya ng baso at tinagyan ng alak. Bumuntong hininga ako. Tumayo ako kaya nag-angat siya ng tingin. What are you doing? Kumunot ang noo niya na makitang naligpit ko ang gamit ko. Umuwi na ako. Late na rin. Baka pagalitan ako kapag naabutan ulit ako. Mag-uumaga na rin at di ko napansin ang oras. Nang kukunin ko ang telepono ko sa table, bumigay ang tuhod ko. Buti na lang nasa loko ni Dominic. Mabilis akong umalis nang mapaupo ako sa kandungan niya. Ramdam ko ang pagpula ng pisngi ko. Ngumisi si Dominic nang makita ang reaksyon ko. Cute! Humalakhak siya ng tawa. Siniko ko siya kaya't napatigil ang loko. Ihahatid na kita pa uwi. Presenta niya. Lasing ka. Sinaman ko siya ng tingin. Baka ano pang mangyari ko siya magdadrive. Sa ating dalawa, ikaw ang mas lasing. 10:48 pa lang, Shaira, hindi pa umaga. Nilapit niya ang sarili sa akin at bahaga akong napaatras. Tumawa siya ng atras, ako ng atras, hanggang tumama na ng tuhod ko sa couch. Nainis ako sa ginagawa niyang pang-aasar sa akin. Kinuha niyang hawak kong telepono at pinakita sa akin ang oras. Nanlaki ang mata ko na makita ang oras sa sinasabi niya. This is my phone, Shaira. Nasa bag mong telepono mo. Binulsan niya ang telepono niya. Inalungkat ko ang bag ko. Pinukpok ko ang sarili na makita kong telepono sa bag ko. Never mind. Nagsimula akong talikuran siya. Di man nakaka-5 hakbang, nagdedilubyo na ang paningin ko. Inalalayan akong maglakad ni Dominic. Di na ako nagprotesta pa dahil maloko na ang paningin ko. Nang nasa parking lot na kami, binuksan niyang front seat ng sasakyan. Nakatingin lang ako sa bawat galaw niya. Hahawakan sana ni Dominic ang kamay ko nang tabigin ko siya. Nakita kong gulat sa mga mata niya. Lumapit ako kay Dominic at kinurot ang pisngi niya. Ang cute ng eyes mo. Ngumuso ako. Matagal na akong nainggit sa mata niyang kulay blue. Inalis niya ang kamay ko na nakahawak sa pisngi niya. Ngiritian niya ako at ginulo ang buhok ko. Stop acting like a child. Shaira, baka mahalikan ulit kita. Nagpapadyak ako. Hindi ko na kontrolado pa ang sarili ko. Ramdam ko na ang init ng pisngi ko. Tumigil ako at sinuri ang buong mukha ni Dominic. Sinampal ko ang sarili dahil imbes na si Dominic ang nakakita ko ay ang mukha ni Errol. Kinusot ko ang mata ko. Ilang segundong bumalik si Dominic pero hindi rin nagtagal, si Errol ulit ang nakita ko. Napasobra yata ang inom ko ng alak. Pumasok na lang ako ng kotse at hindi siya pinansin. Nakita ko ang pag-ikot niya ng sasakyan at pumasok na ng kotse. Hindi ako nagsalita, nanatili lang akong tahimik. Hindi ko dapat maisip si Errol. Hindi ko rin itatanggi na may gusto ako sa lalaking yon pero hindi ko alam kung paano saan ko siya nagustuhan. Alam kong mali dahil girlfriend niyang kambal ko kaya hanggat maaari palalampasin ko tong feelings ko sa kanya. Araw-araw ko nakikita si Errol sa bahay pero iniiwasan ko lang siya. Ayoko magtagpo ulit ang landas naming dalawa.
Mas pinili kong magkulong ng kwarto kaysa makita ko siya sa bahay. Sa sobrang pag-iisip ko, hindi ko na malayan huminto ng sasakyan sa tapat ng bahay. Nilingon ko si Dominic. Pumasok ka na, Shaira. Susunduin na lang kita Lunes. Inawakan ni Dominic ang kamay ko. Ngumiti siya, tinalikan ng noo ko. Pansamantala akong pumikit bago inalis ang kamay niya. Ingat ka. Tumangulang siya bilang sagot. Lumabas ako ng sasakyan. Nilingon ko muna ulit siya bago pumasok ng gate. Kinindatan mo na niya ako bago umalis. Di ko tuloy mapigilang matawa sa pinagagagawa niya. Bumuntong hininga ako bago binuksan ang pinto ng bahay. Pagsilip ko, nakabukas ang ilaw. Dahan-dahan lang ang pagpasok ko. What do you think you're doing? Napatalan ako na may magsalita sa likod ko. Napahawak ako sa dibdib sa gulat. Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ko ang boses ni Errol. Tinulak ko siya sa sobrang malakas pero di man lang natinag kaya masama ko siyang tiningnan. Halos bumigay ng tuhod ko sa sobrang lapit namin sa isa't isa. Bakit ka nandito? Dadaan sana ako sa gilid niya nang harangan niya ulit ako. Kumunot ang noo ko. Napasinghap ako nang maamoy ko ang alak sa damit niya. Seryoso ang titig niya. Sinundan ko ng tingin ng kamay niya na may kinuha siya sa bulsa. Pagkuha niya ng telepono, may hinalukat siya at pinakita sa akin. Halos manlaki ang mata ko sa nakita. Napatakip ako ng bibig at di makapagsalita. Pinatay niyang telepono at binalik sa bulsa. Araw-araw ba may umaangkin sa labi mo? Sabi niyang galit ang boses. Napatras ako nang humakpang siya papalapit sa akin. Natatakot ako sa mga kinikilos niya. Galit na galit ang titig niya. Tumama ang likod ko sa pinto kaya tuluyang nasarado. Humarang ang dalawang kamay niya sa magkabilang gilid ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Tinulak ko siya para makalayo pero hindi gaya na nangyari, hindi pa rin siya natinag. Nagulat ako nang hawakan niya isang kamay ko. Ano bang ginagawa mo? Inis kong sambit. Di ako pa pwedeng sumigaw dahil magigising sila. Ayokong maabutan nila kaming tatlo ni Errol na ganito dahil pareho kaming malilintikan. Baka akalain pa nila may relasyon kaming dalawa at pinaglololoko lang namin sila. Umiwas ako nang amoy niyang leeg ko. Shit, baby! Bulong niya sa kalagitnaan ng pag-amoy sa leeg ko. Hindi ako si Carlota. Bulong ko sa kanya. Tumigil siya, tinitigan ako gamit ang seryosong titig. I know. Hinaplos niya gamit ang isang daliri ng labi ko. Ako lang ang pwedeng humalik sa labi mo, baby. Pinaglapit niya ang tungki ng ilong naming dalawa. Kung saan niya nakuha ang picture na kakalikan si Dominic, hindi ko alam. Maliman pero hulog na ako kay Errol. Bakit kasi sa isang lalaki lang kami nahulog? Tayong alam ko lang ang pangalan ni Errol at kung sinong girlfriend niya. Ang kambal ko. Lasing siya at wala sa katunuan kaya kahit ano-ano na ang ginagawa niya. Kahit lasing ako, alam kong ginagawa ko. Nakokontrol ko pa rin ang sarili ko. Hinaplos niyang pisngi ko. Nagbigay naman iyon ng paro-paro sa dibdib ko. Maling-mali ito. Dadagdagan ko naman ang kasalanan ko sa kakambal ko kung bibigay na naman ako. Bago pa ako makagawa ng mali, tinulak ko na si Errol. Nagawa ko naman pero hinawakan niya ulit ang kamay ko, kaya't napatigil ako. Pagod ang tinging binigay sa akin. Bumontong hininga ako. Lasing ka, Errol. Pagsiyan mo lang ang mangyayari kung patuloy kang lalapit sa akin. Inalis ko ang kamay niya pero mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ko. This is wrong, Shaira. Pero hindi ko na kaya. Bago ko pa siya maitulak, dumampi ng labi niya sa labi ko. Nanlaki ang mata ko at di makapagsalita noong ipasok niyang dila niya. Kanang kamay niya nakahawak sa bewang ko at ang isa naman nasa likod. Sinubukan ko siyang itulak pero mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa bewang ko. Gusto kong samparin ang sarili ko nang gantihan ko siya ng halik. Ibang-iba ang nararamdaman ko sa bawat halik niya. Tumigil lang siya sandali at pinagpatuloy ang halikan namin. Palalim ng palalim. Di ko na malayo nakapasok na kami ng kwarto ko. Bumaba ang halik niya sa leg ko. Napaungol ako ng sipsipin niya ang leeg ko. Pinasok niya ang isang kamay sa loob ng damit ko at tumulong luha ko. I'm sorry, Carlota. Hindi ko kayang pigilan ang sarili ko kay Errol. Walang ibang pumapasok sa isip ko kundi mali ito. Pero ang puso ko hindi ko na kayang kontrolin. Isang malaking pagkakamaling ginawa ko. Kaya ko siyang pigilan pero mismo ang sarili ko hindi ko makontrol. Nagising ako na may tumamang unan sa mukha ko. Mga walang hiya kayo. Narinig kong boses ni Carlota. Antok na antok akong bumangon. Ilang segundo pa bago pumasok sa utak ko ang nangyari kagabi. Carlota! Tumulong luha ko nung makita si Carlota sa harap namin. Walang hiya ka? Malandi ka, Shaira! Sigaw niya sa akin. Lumapit siya sa akin at sinabunutan ng buhok ko. Hindi ako ng laban.
Hinayaan ko siyang sabunutan ng buhok ko at kalmutin ang balat ko. Carlota, sorry. Walang tigil ang pagbuhos ng luha ko. Shit! Narinig kong boses ni Errol. Tinulak ako ni Carlota at kaya tumamang likod ko sa cabinet. Hindi ko inindang sakit dahil mas masakit ang makitang ganito si Carlota. Lumapit si Errol kay Carlota para yakapin, pero isang malakas sa sampalan tumama sa pisngi ni Errol. Ang kapal na mukha mo, Errol. Kambal ko pa mismong pinatulan mo. Sinampal niya ulit si Errol. Lumapit ako kay Carlota pero tinulak niya ulit ako kaya't bumagsak ako sa sahig. Ano nangyaya? Oh my God! Biglang pumasok si Mom kasama si Dad. What the heck? Galit na sigaw ni Dad na makita kaming tatlo. Ang makitang pamilya kong mas talong lumakas ang hikbi ko. Tumayo ako at pilit tumalapit kay Carlota. Umalis si Carlota at yumakap kay Mom. Lumapit din si Dad kay Errol at binigyan ng malakas sa suntok ni Dad si Errol. Nagtiwala kami sa'yo, iho. Tinuro ni Dad si Errol. Susuntokin sana ni Dad si Errol ang pigilan ko siya. Tumabingi ang ulo ni Errol at pinunasan ng dugong dumaloy sa gilid ng labi niya. Dad, kasalanan kong lahat. Inawakan ko ang braso ni Dad pero tinabig niya lang. Nalingon ako ni Dad at tinuro. Galit na galit si Dad sa akin. Alam mong boyfriend ng kambal mo si Errol, Shaira, pero inakit mo siya. Sigaw niya sa akin. Tuloy-tuloy ang buhos ng luha ko. Sinusubukan kong punasan pero mas lalong dumadami. Ang luhang patuloy dumadaloy sa pisngi ko. Dad, sorry. Lumuhod ako, tinawakan ang kamay ni Dad. Dismaya niyang inalis ang kamay ko. Malandi ka, Shaira. Sigaw ni Carlota sa akin. Naratili akong nakaluhod sa sahig. Tama naman sila. Malandi ako dahil kahit alam kong may girlfriend si Errol, pinatulan ko pa rin. Walang nangyari sa amin, Carlota. Pumaos ang boses ko. Nagpapatawa ka ba, Shaira? Naabutan ko kayo natutulog sa isang kwarto. Sa tingin mo walang nangyari sa inyo? Umalis si Carlota sa halip ni Mom at nilapitan ako. Hanggang halik lang ang nangyari kagabi. Alam ko yon. Nag-aral din ako at alam ko kung ano nangyayari sa katawan ko kung nagalaw ako ni Errol. Carlota! Bulong ko at tiningala siya. Pak! Para ako nabingi sa lakas ng sampal niya. Carlota! Sigaw ni Errol. Nilingon siya ni Carlota. Kakampihan mo na naman yung malandi kong kambal, Errol? Akala ko ba ako lang? Akala ko ba hindi mo ako pagpapalit kahit alam mong may sakit ako? Akala ko ba mananatili ka sa akin? Bumagsak si Carlota sa sobrang pangihina. Akmang lalapit ako nang unahan ako ni Mom. Huwag mong subukan lumapit dito, Shaira. Tandaan mo, nagpipigil lang ako. Sinubukan nilang gisingin si Carlota. Kapag may nangyaring masama kay Carlota, wala akong ibang sisisihin, kundi ang sarili ko dahil kasalanan ko ang lahat. End of flashback.